Mahimbing na akong natutulog nang magising naman ako dahil sa mainit na kamay na humahaplos ngayon sa aking braso. Nakatagilid kasi ako ng higa at patay din ang ilaw, kaya halos wala akong maaninag na kahit ano. "Sino yan?" Ani ko habang kinukuskus ang aking mga mata. Agad na din akong naupo para buksan na ang lampshade na nakapatong lang sa maliit na cabinet malapit sa aking kama. Narinig ko namang sumara ang pinto, kaya alam ko talagang may lumabas mula doon. "Sino yan? Mama, ikaw ba yan?" Kunot noong sambit ko. Naisip ko naman na baka si Tito Fernan iyon. Kaya dahil sa inis ko ay naglakad na ako palabas ng aking silid upang puntahan ang kwarto nila mama. Kumatok ako ng kumatok sa pinto hanggang sa pagbuksan na iyon ni mama. "O Rica, may problema ba?" "Si Tito," tanong ko din dito. "Nasa loob, tulog, bakit?" Umiiling-iling naman ako at napakagat sa aking ibabang labi. "Pumasok ka po ba sa kwarto ko?" Seryosong tanong ko dito. "Hindi. Ano naman ang gagawin ko sa kwarto mo, aber?" "Wala kasi kanina, nagising ako dahil may humahaplos sa braso ko. Akala ko pumasok ka sa kwarto ko." Natawa naman si mama at napailing dahil sa sinabi ko. "Alam mo, mabuti pa matulog ka na ulit, Rica. May pasok ka pa sa school bukas. Baka madis-oras ka na naman ang gumising niyan. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo," sabi ni mama at isasara na sana ulit ang pinto, pero agad ko namang pinigilan iyon. "O baka naman si Tito ang pumasok sa kwarto ko, mama." Matapang nasambit ko dito, na ikinasalubong naman agad ng dalawang kilay ni mama. "Anak, hindi tama na magbibintang ka ng ganyan. Imposible yung sinasabi mo. Dahil katabi ko si Fernan at hindi din ito lumabas sa kwarto namin. Mabuti pa, matulog ka na ulit, Rica." Galit na sagot nito sa akin. Dahil doon ay wala na akong nagawa kundi ang bumalik na lang ulit sa aking silid at ituloy na lang ang naudlot kong tulog kanina. Pagkagising ko naman ng umaga ay agad na akong nag-ayos ng aking sarili dahil papasok na ako sa school. Pagkarating ko sa dining area, "Rica, kumain ka na ba? Sabayan mo na si Tito mo at aalis ako dahil malilit ako sa trabaho ko." Bungad agad sa akin ni mama, na ngayon ay abala sa pag-ayos ng kanyang sarili. Nakita ko naman si Tito Fernan na nakatingin pala sa akin habang kumakain na ngayon ng breakfast nito. "Busog pa ako, ma. Aalis na ako." Ngumiti naman si Tito at saka tumingin kay mama. "Rica, wag nang matigas ang ulo mo. Sige na, sabayan mo na si Tito Fernan mo at aalis na ako." Lumapit na nga si mama kay Tito Fernan at humalik na sa pisngi nito. Nakagawian na nga kasi nila iyon tuwing aalis ang isa't isa sa kanila. "Aalis na ako, kayo na bahala dyan sa bahay," sampit ulit ni mama bago tuluyang lumabas ng bahay. Tumingin naman ako kay Tito na hanggang ngayon ay nakatingin pa rin sa akin habang nilalamtakan ang pagkain nito. "Aalis na po ako, kayo na po bahala sa bahay." "Teka lang, Rica, hindi mo ba talaga ako sasabayan kumain? Sayang naman itong mga niluto ng mama mo para sa iyo." Umiling-iling naman ako at nagpatuloy na lang sa paglalakad upang talikuran na ito. "Rica," tawag ulit nito sa akin. Pero hindi ko na ito nakuhang lingunin dahil hindi talaga ako komportable sa kanya. Lalo na nang malaman kong sinusundan pala niya ako. Lumipas pa ang mga araw, nagpunta na sa bahay ang boyfriend ko na si Paul. Lakas loob na itong nagpakilala kay mama at kay Tito Fernan. "Alam mo, iho, ang bata nyo pa para mag-boyfriend at girlfriend ni Rica. Baka makasagabal lang iyan sa pag-aaral yung dalawa." Mahinahon na sambit ni Tito habang nakaupo kaming apat sa sala. "Tama ang tito nyo, Rica, Paul. Mga bata pa talaga kayo. Hindi tama na sa edad nyong ganyan ay magkakarelasyon na kayo agad.
mahinahon din na sambit ni mama sa amin. Tito, tita, kung hindi nyo naman po mama samain, alam ko naman po ang responsibilidad ko bilang mag-aaral at alam ko rin pong kontrolin ang sarili ko para hindi po makasira ang relasyon naming ito sa pag-aaral namin ni Rika. Sana po ay pagkatiwalaan nyo po ako dahil hindi naman po ako gagawa ng ikagagalit ninyo at mahal ko po talaga ang anak ninyo, tita. Sagot naman ni Paul sa mga ito. Nagbulungan naman sina mama at tito kaya naman mahigpit na hinawakan ko ang kamay ng boyfriend ko. Alam mo bang matigas ang ulo niyan? Nagbubulakbol, nag-iinom at nagyoyosi. Kababaing tao. Ganyan ba ang gusto mong babae sa buhay mo, iho? Medyo inis na sambit ni tito kay Paul. Napatayo naman ako dahil hindi ko nagustuhan ang mga sinabi nito. Teka lang po, tito. Mawalang galang na. Hindi naman ata tama na siraan niyo ako ng ganito sa boyfriend ko. O bakit? Totoo naman, di ba? Mariin na sagot nito sa akin na sinang-ayunan din naman agad ni mama. Mawalang galang po ulit, tito, tita. Alam kong mali si Rika dahil dyan. Pero hayaan niyo na po ako na ayusin siya. Naiintindihan ko po kung bakit siya naging ganyan. Dahil broken family ang meron siya. At totoo, tanggap ko po siya dahil konting problema lang naman yan at kayang-kaya namang solusyonan. Mahinahon pa rin ang sagot ni Paul sa mga ito. Alam nyo, pag-isipan nyo pa ng mabuti ang mga bagay na yan. Sa totoo lang, Paul, ayoko na mag-boyfriend ang anak ko dahil gusto ko muna makapagtapos yan ng pag-aaral. Sana ay maunawaan mo din iyon, iho. Sabat naman ni mama habang nakatingin sa akin. Sa sobrang inis ko naman sa nangyari, ngayon ay nag-walk out na ako. Kaya hindi ko na alam kung ano-ano pa ang mga sinabi ng mga ito sa boyfriend ko. Nagkulong na lang ako sa kwarto at umiyak ng umiyak dahil parang ang saklap naman ng nangyari sa akin. Si mama, kampi kay tito, na para bang hindi anak ang turing sa akin. Umiyak lang ako ng umiyak hanggang sa kusa na din akong nakatulog. Simula nang mangyari iyon ay naging mailap na talaga ako kila mama. Hindi na nila ako masyadong nakikita sa bahay. Hindi na din ako agad umuwi pagkagaling sa school dahil nagtatambay muna ako kay Paul. Kasi sa kanila ay malayang malaya ako at masaya ako nakasama ang buong pamilya. Hanggang sa isang gabi habang natutulog ako ay may nararamdaman na naman akong humahaplos sa akin. Kung dati ay sa braso ko lang, ngayon ay nasa may bandang hita ko na. Agad akong umupo sa kama at binuksan agad ang lampshade. Pero hindi ko na naman naabutan kung sino ang lumabas sa kwarto ko. Naiwan lang na bukas ang pinto. Kaya naman tumayo ako upang subukang habulin kung sino man ang gumagawa nito sa akin. Ngunit tulad ng una ay hindi ko pa rin nahuli kung si Tito ba talaga iyon. Naulit pa ng naulit ang mga nangyayari na iyon at hindi nagtagal ay nalaman ko na si Tito nga talaga ang pumapasok sa silid ko. Kinumpronta ko si Tito pero ako palagi ang napapasama kay mama. Kesyo nagbibintang lang daw ako. Gumagawa ng kwento at wala naman daw akong pruweba.